Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning po mga kapatid. Usapan natin ngayon itong isang malungkot-lungkot o nakakapikon pong balita. Ito. Sabi ho rito ng Partido News Online, according to SeaLight.live, so dalawang Chinese research vessels, Xiangyang Hong-03 at Xiangjian ay pinasok daw po yung Philippine rice o yung Benham rice sa araw po sa eastern seaboard ng Pilipinas ang nakaraang gabi. So ngayon ho ay November 5, 2024. So November 4 po ito ng gabi nila pinasok. Now sabi rito, Benham rice is estimated 600 nautical miles or 1,111 kilometers from Camarines Sur. Grabe. Saan ho ba humuhugot ng kapal ng mukha etong mga lintik na ito? Yan o. Dalawang research vessels nila ang pumasok. Yan sa ating Benham rice. Hindi ho pa agreement ito sa atin ng United Nations na tayo ang solamente na nagmamay-ari niyan. Now, research vessels ang pumasok. Anong gagawin nun? Diba? Siyempre, magre-research. Para saan? Para ho ba sa interest ng Pilipinas? Siyempre, para ho sa interest nila. Monolog tayo eh. Ay na, ako rin sumasagot. Diba? Yun naman ang totoo. So, eto na. Anong mahihita nila sa ginagawa nilang pagre-research doon? Hindi naman nila kasundo ang ating presidente ngayon, si PBBM, dahil na rin sa kanilang mga kadokohang ginagawa sa atin, pang-aabuso sa atin doon sa West Philippine Sea. Di ba? Pilit nilang inaagaw ito. Base sa kanilang imagination na 10-dash line na nag-start noong 19th kopong-kopong ng 11-dash line, tapos nag-iitong 9-dash line, diba? Tapos ngayon ay 10-dash line. So tuwing meron silang gustong agawin or agawan, nadadagdagan ng dashes. Anyway, so kung research sila nag-research, makita nila may potential doon. Diba? Hindi naman nila ito isusulong sa ngayon na maging partner ang Pilipinas sapagkat hindi nga sila magkasundo ni PBBM. Pero bakit po nila ito ginagawa? May kasiguruhan ba na yung susunod na admin makakasundo na nila? Yung ganun di ba? Kasi nakikita rin ng China na ang sistema ng politika ng Pilipinas ay napakabulok. Totoong bulok. Regardless kung sino po ang presidente. Bakit? Kulang ho tayo sa national policy na kung saan ito po ay ang tinataguyod ng mga lahat ng mga umuupo kasunod po ng nagsimula ng polisiya na yan sa ngalan o alang-alang sa interes ng bayan natin. Di ba? Tingnan nyo, yung nakarang administration, hindi niya ipinaglaban ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga umiiral ng mga batas international, sa kabila ng pagpabor ng yung 2016 arbitral ruling sa Pilipinas regarding dyan sa West Philippine Sea. Diba? Although hindi naman sinabi roon sa sa panalong yan na paalisin o di ba? Hindi naman paalisin mga China, hindi naman. Pero yun na lamang bilang Pangulo ng Pilipinas, dapat ipinush ni dating Pangulong Duterte na yan ay mapatigil. No? Na kahit na sumunod man yan o hindi, importante ron, ipinush niya na tumigil kayo dyan, amin ito. Pero wala hong ganong deklarasyon. Manapan itong mga huling araw, ang sabi nga niya ay yan naman, feeling presidente pa rin eh. Yan ay boundaries of waters lamang. Wala naman tayong isla para magpatayan. Kaya mabuti pa ipaubaya na lang yan sa mga inchik. Kung wala naman palang kwenta yan, ba't pa natin papaubaya sa kanila? So may value po talaga. Diba? Siya lang ang nagsasabing wala. Kunin na lang daw natin yung mga isda. As if payagan ka ng mga inchik na makapangisda. Sa laki ng populasyon nila. Diba? Baka siguro ipinaglilihi pa lamang yung isda may nakapag-place na ng order nito. Now, ang dapat ho rito na pinapayagan ng Pilipinas nga o dapat nga po rito na na nakakapag-research diyan yung mga like-minded natin, mga kaibigan po ng ating bansa. Bakit kanyo? Syempre, 'di ba?
Pwedeng makita nila merong potential ng ganito, magagamit natin sa production ng mga electronic vehicles, usually mga precious stones sa ilalim daw ng dagat, ay tsaka kung possible na may petroleum, di ba? Kung ano-ano. Then, magkakatulungan ng dalawang bansa. Sa tingin niyo ho kaya, kapag ka China yan, sa tingin niyo kaya di ba? Hindi tayo bubuli-bulihin ng mga yan in case makipag-partnership ang mga susunod pang administrasyon. Di ba? Ako, tingin ko, sa akin lang ho talaga, hindi ho natin pwedeng mapagkatiwalaan ang China. Sapagkat ang tanging isinusulong lang nila, yung kanilang interes, na pabor sa kanila. Diba? Pwede na tayong gulang-gulangan na lang dahil po kurap ang mga Filipino politicians. Napakahirap, bihirang-bihira ho sa ating mga politiko ang makikita natin na talagang may pagmamahal sa bayan. Mga bilyonaryong tao, buwaya pa rin sa pera. Ang Inchik nga ho ang pinaka-author ng suhulan sa buong mundo. Kaya nga sila natawag sa ganyang salita Diba? So, tingin ko dapat ang mga pinapayagan natin dyan na mag-research, katulad po ng Japan, katulad ng South Korea, malapit sa atin. Diba? Sa malayo naman, eto siguro ng Australia, malapit-lapit rin yan, malayo, ay eto hong United States of America. Diba? Hindi rin ho tayo nakakasiguro na research nga lamang ba talagang ginagawa nila o baka naman talagang ito ay minamapping nila just in case dumating yung panahon na magkaroon ng bakbakan, hindi natin masasabing, di ba? Kasi ang China ay naghahamon ho talaga ng sakit ng ulo, no? Nambubuli, no? Nananakot sila dahil malakas silang bansa ngayon. Hindi natin alam kung baka nagbabaon ng mga bomba yan sa karagatan na kapag ka nadaan ng mga submarines ng kaalyado nating mga bansa, di ba? Kaboom! So, hindi natin masabi kung ano yung kanilang talagang ginagawa dyan dahil napaka-secretive nila. Pero ang dapat po rito sa atin ay magihong maingat ang ating bansa. Pagka yung mga ganyan, talagang kailangan ho natin ang very strong presence, di ba? So itong dalawang bansa, tatlong bansa nga ho actually dapat ang dyan ang magkaroon ng unified, nagkakaisa ho ng mga puwersa na para humaharangan ang paglusot ng mga barko ng China. Kahit sabihin pa natin na yan ay malakas na bansa sila, pero kung meron ho presensya ng Pilipinas, ng Japan, ng Taiwan, ng South Korea, ng Amerika diyan, di ba? So hindi ho sila makakapuslit-puslit nang hindi po sila nababantayan. Kasi pwede naman ho kasi sa open seas, pwede naman ho kasi dumaan for navigational purposes. Pero yung magtatambay ka ron, yung ikaw yung dito magkakandak ka ng mga research, intrusion na po yan Di ba? Intrusion na yan So, dapat yan, nagpapaalam nga sa atin yan. Nagsasabi sa Pilipinas. Alright? So again, abangan ho natin sa mga susunod na mga oras ano ho ang magiging reaction dito ng Department of National Defense at syempre ng ating Pangulo. Pero again, ito ho ay hindi mangyayari ang mga ito kung hindi naman ho ito pinabayaan kasi ng nakaraang administrasyon. Masyado ho kasing lumakas tuloy ang loob ng mga Inchik. Nakayan-kayanin lang pala nila ang Pilipinas kasi isinuka lahat ng nakaraang admin Diba? Ilang mga agreements ang ipinasok to the point na yung BRP Sierra Madre dyan sa West Philippine Sea, okay lang na kusang magiba na lang. Diba? Hindi magdadala ng reinforcement, sinusunod. Hindi na tayo nagpapatrolya ng palagian once a month na lamang kung hindi pa ipinilit ng AFP. Dahil pumayag si Duterte na huwag na tayong magpatrolya. Natakot lamang daw siya sa AFP. Kasi nga, trabaho nila yun. So kung hindi niya papayagan yun, pwedeng ito na ho umaresto sa kanya na pwede siyang arestuhin dahil po sa pagtataksil sa bayan. Isipin mo, ayaw mong magpatrolya ron, pababayaan nyo. Diba? Alam nyo may nangaangkin na mga Inchik. So takot niya, pinayagan niya once a month. Yun yung sinasabi ho ni Harry Roque na nagkakawayan Parang tipong mapapadaan ka ron, laging bago, magugulat. Uy, ang daming barko ng mga Inchik kakaway-kawayan ka, ikaw namang uto-uto, lintik na, kaway-kaway ka rin. Dapat nung ginagawa nila ron, pinapakyo nila yun Di ba? Kaya tingnan nyo pagpasok ng PBBM administration, anong ginawa ho ng China? Anong ginawa ho ng Duterte? Di ba? Pinagpipilitan. Kilalanin nyo yung mga kasunduan.
na nabuo sa pagitan ng dalawang bansa. Ano hong kasunduan yun? Gentleman's Agreement. Isa sa pinakamalala, yung Gentleman's Agreement, status quo, yung sa Scarborough Shoal, yung bawal ho ang magpatrolya sa himpapawid within 12 nautical miles mula ho sa gilid ng feature na yan ng Scarborough Shoal sa dagat, 12 nautical miles. Yun ang entitlement niya under ng UNCLOS. Oh. Grabe, no? Yan yung tinatawag na kasunduan niya sa China noong 2016 yan. I believe November yan yan yung temporary extraordinary agreement nila or arrangement, shall I say, ng dating Presidente Duterte sa China. Kaya ho ngayon, nagkakaproblema rin dyan kapag dadaan ng mga eroplano ng gobyerno sa loob ng 12 nautical miles, sisilip doon sa sa Scarborough, binubulabog binubulabog sila ng mga eroplano ng incheck. Tapos, pagka nagawi naman yung mga bangka ng barko ng Coast Guard natin, Navy, diba, winawater cannon nila pag nandun po sa loob ng 12 nautical miles ng Scarborough Shoal. Kasi mayroon pong isang matandang pinagtax sila ng bayan natin. Diba? Wala man black and white na pinirmahan, pero verbal naman ang ginawa. Kaya diba? Walang maipakitang ebidensyang hard copies or black and white documents, and worse is open to changes ito. Lalo na pag namatay na sana siya. Dahil gagawin ng mga inchik, pagpipilitan kung ano yung terms na isiksik nila ron na sabihin, this is what we have agreed upon with the previous Philippine President Duterte. Diba? At wala tayong kopya, so ang gagawa nila yung gusto nila. Ganun rin ngayon nalalagay sa bingit ng alanganin ang Benham Rice. Pag nakita nila na talagang napakalaki ng potential dyan, so baka magtayo na ng kampo yung mga damuho na yan dyan, di ba? Bantayan na nila ng maigi. Tayo na naman hindi makakapasok dyan. Mga mangingisdang Pilipino mula po ng Cagayan. Anyway, hudas naman yung kanilang gobernador. Ganon din sa parte ng Ilocos Norte, mga Makachina. Di ba? Dito sa mga mangingisda sa Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, yung mga yan, mahihirapan makapangisda yan papunta dyan sa Benham Rice dahil naharangin yan. Baka mangyari nito, magkaroon na tayo ng kung ngayon ay 10 dash line, baka magkaroon na tayo ng 11 dash line o baka 20 dash line na yung buong Benham Rice or Pacific Ocean sa gilid ng Pilipinas, ang kinin na rin ng China. Sabihin nila na nung araw pa yung mga layas naming mga ngalakal na nagko-cruise ship na rito sa Pacific Ocean, therefore amin ito. Di ba? Ay nako. Kaya sa darating mga eleksyon, mga kababayan, wag na kayong pakupal-kupal. Na pag dinalhan kayo ng politiko ng hindi naman plataforma, kundi mga ayuda, apat na mga nasa probinsya, 4 na bote ng gin, dalhan kayo ng mga babaeng malalaki ang susong sasayaw-sayaw sa entablado, dalhan kayo ng mga macho dancer, diba? Dalhan kayo ng mga baklang babale-balentong dyan for entertainment purposes, iboboto nyo na, aanakin kayo sa binyag, diba? Ipapalibing kayo kahit di pa kayo namamatay. Lagnat pa lang ikikremate na kayo. Tipong ganun, akala mo, nagkikare sa'yo. Shit. Diba? Hindi ganun. Basura yung mga ganyang politiko. Dapat kung ano yung trabaho nila, kung saan sila binoto. If they're lawmaker, then be a lawmaker. Diba? Kung sila po ay nasa executive or local executive, dapat po silang executive, tagapagpatupad po ng mga batas. Diba? Dapat ganun ang gawin natin. Hindi yung mga politikong iboboto natin, kung hindi entertainer, usurper ng trabaho ng DSWD, puro pang-aayuda ang gustong gawing pang-uuto. Diba? Hayaan natin yung trabaho ng pag-aayuda, trabahuin niya ng DSWD, ang politiko natin, be a true leader, or hindi po politician lang, totoong leader po. Alright? Ingat sa pagboto. Maraming salamat po. And again, huwag niyo boboto yung mga Makachina. Yung Team China, huwag niyo na iboboto. Regardless kung yan pa ay abogado sa darating na senatorial election, naku po, baka yung pagiging abogado niya, yun pagamitin.
para makapagpasa, di ba? Makapagsulog ng mga panukalang batas na maglalagay po sa alanganin sa interes ng ating bayan. Maraming salamat. Johnny the Bagger po ulit.